pamahalaang panlalawigan ng Oriental Mindoro, ako si Fea Aquilizan de Leon. At ako si Randy Digma. Ito ang Kapitolyo para sa mamamayan. Sa ulo ng mga sumisikad na balita, Oriental Mindoro muling humakot ng parangal mula sa Department of Health. Administrasyong Umali nananatili sa posisyong no to mining. Mga programa kontra baha nananatiling prioridad ng Administrasyong Umali. 31 ginto na sungkit ng Oriental Mindoro sa 2013 Mimaropa Rakamit. Coaches ng mga nanalong atleta, may cash incentives na rin. At tampok po namin sa edisyong ito ang pagdiriwang ng buwan ng mga puso ng bawat pamilya ng Provincial Daycare Children sa Kapitolyo sa seryeng Dito Kayo ang Bida. Sa detalye ng ating mga balita, kung minsan ang mga intriga ang nagsisilbing hamon sa buhay, sa pamahalaang panlalawigan, ito rin ang nagsisilbing hamon upang mas maging masigasig sa pagkilos at magsikap na mas maging maayos ang mga pagkilos at pagpapatupad ng mga programa na nagkakaroon ng magandang bunga. Kamakailan muling kinilala ng pamahalaang nasyonal ang mga pagsusumikap ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng administrasyon ni Governor Alfonso V. Umali Jr. na epektibong mapagkalooban ng mga serbisyong pangkalusugan ang mga mamamayan ng Oriental Mindoro. Narito ang report ni Beverly Aguila. 6 na malalaking karangalan ang tinanggap ng Oriental Mindoro sa katatapos na 3rd Recognition Rights for Best Local Health Implementers ng Department of Health Center for Health Development Region 4B na isinagawa sa Cubao, Quezon City. Ito ay bukod pa sa may 20 mga parangal na tinanggap ng iba't ibang mga lokal na pamahalaan sa lalawigan sa larangan pa rin ng serbisyong pangkalusugan. Ito ang ipinahayag kamakailan ni Provincial Health Officer Dr. Normando S. Legaspi. Noong February 20, 2013, ang Department of Health through the Center for Health Development 4B or Mimaropa ay pinagkalooban ng maraming awards ang ating probinsya ng Oriental Mindoro pagdating sa health accomplishment or health system. Majority po ng awards noon ay halos nakuha ng Oriental Mindoro. Ito ay tungkol sa mga activities pangkalusugan na sinasagawa ng ating ng provincial government sa pangunguna po ni Governor Umali dito sa ating probinsya. At because of his strong political will and political support binibigay niya sa ating sa health sector, ay nagawa po ng Provincial Health Office na isa tayo sa nangunguna pagdating sa pangkalusugan dito sa ating region, lalo na sa Mimaropa. Pangunguna po ng director na si Director Lacuna at ang tumanggap naman po ng award ay si Governor Umali, kasama po niya si Dr. Marasigan at nandun din po lahat ng mga chief of hospitals at municipal health officers at iba-ibang mayors ng bawat bayan dito. Ang mga sumusunod ay ang mga parangal na tinanggap ng Oriental Mindoro. Most Improved Province on Annual Parasitic Incidence for Malaria. Most Improved Province on Households with Access to Safe Water. Best Performing Province on PhilHealth Enrollment. Performing Province on LGU Investment for Health. Most number of TB DOTS facilities certified. Most supportive LGU in NTP implementation. Oriental Mindoro BHW Federation, first place performance-based incentives for BHW Federation. Samantala, tumanggap din ang parangal na lungsod ng Calapan at ang mga bayan ng San Teodoro, Puerto Galera, Pola, Victoria, Pinamalayan, Bansud, Rojas at Mansalay. Kinilala ang Calapan bilang Most Improved Municipality on Households with Access to Sanitary Toilet Facilities. Samantalang tinanggap naman ng San Teodoro ang mga pagkilala bilang Most Improved Municipality on Annual Parasitic Incidence for Malaria, Most Improved Municipality on TB Case Detection Rate, Most Improved Municipality on TB Cure Rate, at Most Improved Municipality on Households with Access to Safe Water. Tinanggap naman ng Puerto Galera at Pola ang parangal bilang Performing Municipalities on Access to Low-Cost Quality Drugs.
Ang mga bayan ng Victoria, Roxas at Mansalay naman ay kinilala bilang LGUs without case on API for malaria. Ang parangal naman para sa Best Performing Municipality on Compliance to PhilHealth Accreditation Standards ay nakuha ng Bansud, Roxas at Pinamalayan. Maliban rito, kinilala rin ang bayan ng Bansud bilang Most Improved Municipality on Fully Immunized Child, Most Improved Municipality on Newborn Initiated Breastfeeding, Most Improved Municipality on Protein Energy Malnutrition at LGU Achievement Award for Increasing FBD. Itiniyak ni Dr. Legaspi na pagsusumikapan nila ang patuloy at higit pang pagsasaayos ng pagkakaloob ng serbisyong pangkalusugan ng pamahalang panlalawigan sa ilalim ng pamunuan ni Gobernador Umali para sa lahat ng mga mamamayan ng Oriental Mindoro. Ang ating pong mahal na gobernador ay talagang pinapriority po niya ang ating mga programang pangkalusugan. At sa ginagawa po niya, tuloy-tuloy po yung ginagawa natin pagbibigay ng serbisyo. Hindi lang po dito sa hospital, kundi po sa iba-ibang bayan, sa mga rural health units, sa mga programang ini-implemento ng ating probinsya para sa kalusugan ng ating mga mamamayan. Sa sunod-sunod na trahedyang naganap sa iba't ibang panig ng bansa tulad ng nangyari sa Compostela Valley at sa Semirara Island dulot ng pagmimina, higit na naging matindi ang pagtutol ng administrasyon ni Gob Alfonso V. Umali Jr. laban sa pagmimina, malaki man ito o mapaliit. Narito ang report. Sa pagpapahayag ng pamahalaang panlalawigan sa posisyon nito, nananatili itong maigting na tumututol sa pagmimina dahil sa direksyon at pananaw nitong paunlarin pa ang agrikultura at turismo ng lalawigan bilang isang agricultural province. Nagpahayag din ang iba pang mga konsernadong bayan ng mariing pagtutol ng mga ito sa ambang panganib na dulot ng pagmimina sa kanilang lugar, kabilang ang mga bayan ng Socorro, Victoria at Pola ng Oriental Mindoro at ang bayan ng Sablayan, Occidental Mindoro. Ayon kay Executive Assistant to the Mayor Bong Marquez, kung sa Oriental Mindoro nauna ang pamahalaang panlalawigan na magpasa ng ordinansa at moratorium kontra sa pagmimina, sa kanilang bayan niya, nauna pa ang kanilang pamahalaang bayan ng Sablayan sa pamahalaang panlalawigan na magpasa ng municipal ordinance at maging ang mayorya ng mga barangay nilang nasasakupan ng barangay ordinance kontra mina. Kaya masasabi niya na walang puwang ang pagmimina sa kanilang lugar. Ito ay sa dahilang mahigpitan niya ang pagtutol dito ni Mayor Eduardo B. Gadjano. Sa level ng mga lokal na pamahalaan, municipalities, Occidental Mindoro, ay meron siyang bayan na nakapagpasa ng kanyang moratorium. Bukod pa doon sa ordinansa ng lalawigan, 25-year mining moratorium. So ginawa namin itong bayan-bayan sapagkat mas nauna namin nakumbinsi yung mga bayan kaysa sa lalawigan na magpasa ng moratorium. Kung nakasiyaw ng ordinansa na ang bawat bayan, kailangan na magpasa ng lalawigan sapagkat sila magagawa. Out of the 11 municipalities, meron siyang may strong position sa pagmimina. Actually, hindi specific kung Mindoro Nickel Project, kung Busan, Lubang, kung Kinkin, kung ano pang mining company. Hindi moratorium sa lahat ng large-scale mining ordinansa na binasa ng bawat bayan. Bukod dyan ay sinubukan din namin kausapin ng mga barangay. Baka yung mga community ay kailangan din magpasa ng kanya-kanyang moratorium. Yung sa 22 barangay ng bayan ng Sablayan ay 21 ang merong mining moratorium. At yung isa ay resolution na magpasa ng ordinansa. Sa malawakang pagtingin, ay pwede namin ito gamitin na manifestation ng pagtutol ng mga tao at walang pagtanggap sapagkat may kanya-kanya ng ordinansa, barangay, at bawat bayan at ang pamahalang panlalawigan ay meron ng imposition ng kanyang moratorium sa
large-scale mining sa buong state of Mindoro. Kami naman sa dapat na pamahalaan ng mga sektor ay naniniwala na may karapatan kami hindi tumanggap. Una, maliwanag sa comprehensive land use plan ng Sablayan na wala kaming mining site. So, anong pinuukupan nila sa amin? Wala naman kaming site for mining. Yung kanilang inuukupan na bahagi yung ng MPSA, yung kanilang production sharing agreement. Sa aming land use, ayun na yung kinukonsider namin bilang protected area. At deklarado yun ng ordinansa na yun ay watershed protected area. So, yun ang isa namin sinasabi sa korte na wala silang dapat bayaran sa amin. Una-una, wala silang inuukupa ng teritoryo sa bayan ng Sablayan. Ganito rin ang naging pahayag ng 3 pang kinatawan ng iba't ibang bayan kabilang ang Victoria, Socorro at Pola. Po as SD member sa kasalukuyan ko at sa kasaysayan ng Sangguniang Bayan ng Victoria, mula po noon, kaya po siguro sabihin dahil litaw naman po yun, although nung nakaraang mga administration, ay may mga hati o may kanya-kanyang pagtingin ang mga nasa Sangguniang Bayan. Pero sa kabila po yan, at dahil nga rin sa mahigpit na pag-stand ng ating buong bayan, at suporta ng iba't ibang sektor na nasa Bayan ng Victoria, lagi po nananaig yung pagkakaroon, consistent po yun sa lahat ng administrasyon na magkaroon, makapagpasa every administration ng malinaw na resolusyon ng pagtayo o stand against mining. Meron na pong resolusyon ang Sangguniang Bayan bago pa po ako dito. Alam niyo po, lahat din po ng barangay sa Socorro ay against din po. Lahat ng kapitan, si Mayor, kami pong Mayor, si Mayor Ariola, alam niyo naman po, napaka-disiplina. Siya po ay katulad ko rin po, graduate din po ng law, LLB. Ayaw po din namin ng mining. Nakita namin po yung negative effect po dun sa Kimirara. Eh ako nagkakaalaman po ba't napasama ang Socorro sa ganitong usapin? Eh wala namang pumina sa Socorro. Ano po? Pala yung pipeline ay dadaan sa Socorro papuntang Pola. Hindi ko po alam kung anong laman itong pipeline kung dito dadaan yung primary o waste matter. Siyempre kung magkakaroon ng leak, hindi kami po yung magiging apektado. Kaya po, pa rin po ang stand ng Sangguniang Bayan ng Socorro na hindi po kami sumusuporta sa mining. Minsan nga po yung non-government organization sa Socorro ay sumasama pa sa inyo sa Kalapan para ipapatid sa gobyerno hanggang nasyonal na talagang kami po ay against sa mining. Saka po ang stand po. At yun po ay buhat ng kami po. Kami po ay hindi magkapartido ni Mayor Dodgy Panganiban, yung kasalukuyang mayor ngayon. Ang napag-usapan lang namin kung ano makakatulong sa bayan at ano makakasuporta sa punong bayan, ibigay natin, huwag natin kontrahin. Ganun po ngayon ang relasyon ng bayan ng Pola. Kaya pwede po namin sabihin na kung ano man ang aming idaktak din ni Konsyal Villanueva, yan po i-respeto ng kapulungan at i-respeto ng aming punong bayan. At maaaring i-respeto rin ng aming mamamayan. Wala na po kaming ini-entertain at sana ayaw na naming guluhin pa uli kami ng issue ng mining. Wala na pong magiging problema ang Socorro sapagkat wala nang pupuntahan, tutol kami sa Pola. Ayaw na namin. Dagdag pa rito ang mga non-government organizations na nakatodo ang pagsuporta at nakahandang ipagtanggol at protektahan ang kalikasan ng dalawang lalawigan kontra mina. Pagkatapos po ng maraming pag-aaral, yung much-awaited EO, Executive Order on the Mining Policy ng Pinoy government ay inilabas. Ito po ay inilabas July last year. At yung pong EO 79 na yan, ay ang nakakatuwa po kung nung Arroyo administration ay ang sabi, active promotion of mining policy. Ang policy naman po ni President Pinoy ay reform the mining sector and ensure sustainable development and responsible mining. Kami po sa Alamin ay gumawa po kami ng position paper tungkol po dito sa EO kung ano ba ang position namin. Ang aming pong posisyon, isa sa mahalaga, ay hindi po tayo naniniwala na sa kasalukuyang
mga magmimina ay merong tinatawag na responsible mining. Sinasabi po natin na dapat nilang sundin ang mga natural laws para hindi masira ang kalikasan. At yan yung lahat sila yung lumalabas. At nakita naman natin yung pagsabog ng tailings dam ng Philex, yung aksidente sa Semirara, nitong huli, sinabi niya, alam po naman natin, si Mayor Dayo, ayaw po niya sa mining, at si Governor, sinasabi din niya na hindi sila talaga makakapayag sa mining. Ang huli pong balita ni Governor ay ang Mindoro daw, ang island of Mindoro ay no-go zone for mining. Ang no-go zone for mining dahil daw po ng ating agrikultura at turismo. Ang ating agrikultura ay sigurado masisira ng pagmimina at ang turismo ay masisira din ng malawakang pagmimina. Talagang nakatakda tayo ng no-go zone for mining. Ganun pa man, pinangangalagaan pa rin po natin yung social acceptability na at the municipal and provincial levels ay hindi tayo pumapayag. Sa kabila ng pagkakaroon ng kontrata ng mga dambuhalang kumpanya ng minahan tulad ng Intex Resources sa pamahalaang nasyonal at ang pag-i-issue ng huli ng Executive Order No. 79, pinangahawakan pa rin ng mga nabanggit ang Executive Order 79 na nagsasaad ng pagre-rebisa ng lahat ng kontrata ng pagmimina. Kinakatigan ng anti-mining group at sinusuportahan ang huling bahagi ng Section 12 na while recognizing the need for social acceptance of proposed mining projects and activities. Dagdag pang dahilan ng pamahalaang panlalawigan kasama ang grupo ng kontramina ang mga sumusunod. Una, na walang nakasaad sa batas na ipinagbabawal na pangalagaan at protektahan ang ating kalikasan. Ikalawa, na ang dalawang lalawigan na kapwa nasa isla ng Mindoro ay isang agrikulturang lalawigan at isinusulong nito ang parehong pagpapaunlad ng agrikultura at turismo. Ikatlo, pinapayagan ng Supreme Court ang pamahalaan lokal na magdagdag ng mga rekisito para sa pagsisimula ng operasyon ng anumang negosyo sa nasasakupan nito, kung kaya't hindi maaaring mag-operasyon hanggat hindi nakasusunod ang mga ito sa kinakailangang rekisito. At ang lalawigan ay lubos na sumusuporta sa programa hindi lamang ng pamahalaang nasyonal kundi ng international government agencies na kumilos at gumawa ng mga estratehiya upang makaangkop at mabawasan ang epekto ng climate change at isa na nga rito ay ang pagbabawal sa pagpuputol ng mga puno sa ating kabundukan. With respect to the large-scale mining moratorium, as we all know, we have the existing moratorium ordinance for 25 years. Ito po si Governor, nagkaroon po ng forum sa Puerto Galera. Ito yung summit involving the four municipalities of Baco, San Isidoro, Puerto, and Abra de Ilog. Dito po sinabi ni Governor na talagang sa large-scale mining, na talagang kahit paano ilabas ng mga national agencies, kahit pa meron tayong memorandum circular na dinidirect ang mga local governments, provincial governors, and sanggunians to revise, to amend your ordinances. Sinabi po ni Governor categorically, it was made in the presence of Governor Saco and other municipal mayors, na talagang ipagpatuloy natin ang ating moratorium ordinance at kahit saan dumating, isasamahan naman daw po tayo ng ating provincial governor. It may be true that local ordinances must be consistent with the Constitution. Kaya lang, itong Constitution, wala naman kasi sinasabi na the local government units are prohibited from enacting ordinances that will promote the environment. So, meron nga tayong mga konstitusyon na sinasabi na irespeto nyo, pero wala rin naman nagsasabi sa atin na bawal rin naman yung bagay na yun. Meron po tayong sinabi namin dun sa memorandum namin na if the statute does not prohibit a definite act, ibig sabihin, it may be allowed by an ordinance. Wala naman kasing bawal sa konstitusyon. Wala naman nagsasabi na bawal yun, so pwede na naman namin gawin yun. Second point, yun po ginagawa natin kasi na impose ng moratorium, it's an exercise of police power. And the police power is upheld and it's supported, highlighted sa local government code. So
sinasabi dito na meron tayong power to protect the environment and even impose appropriate penalties. Siguro po sa ating mga konsehal ay nakikita po natin yun. Yun po ay clear. Sa local level, pwedeng mag-impose ng additional requirements as part of the power of the local government para sa mga businesses na tatayo o mag-ooperate sa kanyang lugar. Ito po clear. The mayor, in the exercise of his own authority under the charter, may refuse to grant the permit sought. So in effect, kung wala kang permit, yan ang batas sa lugar namin, hindi ka rin lang makakapag-operate. Kahit pa meron kang nakuha sa taas na permit.